isang magandang babae at lalaki po tayo lahat. Diba? Tayo ay wonderfully and fearfully made God. And we are so thankful for this day na kasama natin. Sabi nga po sa Salmo, 145, I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Purihin kita araw-araw. Gagawin ko kapag pakailangan. Kaya naman alam ko, hindi na kailangan motivation. Sobrang motivated tayo kay Sister Lay. So, ang gagawin na lang natin, magsasay sa presensya natin, Panginoon, at sa presensya
kwento niya. Kinuha lahat ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa buhay, ang mga ari-arian niya. Pero sa kabila nung hindi siya nabigat sa pagsubok, sa buhay niya, nanalangin, nagpuri at nagpasalamat lamang siya. Sabi nga niya sa Job 1:2, "The Lord gave and the Lord take away." Purihin ang pangalan niya magpakailanman. Kapatid, ano mo ang pinagdaraanan mo ngayon? May sakit ka? Magpasalamat ka? Magpuri ka. Kung hirap ka sa pera, umawit ka at sambahin mo siya. So, let me share this beautiful song na alam ko, kahit ano mang gawin sa ating Panginoon, dapat lamang natin siyang pasalamatan sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mababago o may gugugli, maging sa dilim ng gabi. Sa ligaw at tibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may gugugli, hindi mapapawi, maging sa dilim ng gabi, maging sa dilim ng gabi, sa hilang matibay, bilang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa
Sa'yo lamang ang papuri, sa'yo lamang nalalaman ito. Sa'yo ang papuri at sasalamat. Ikaw ay mabuti, ay kapal, ikaw ay kapal. Tunay ang pasasalamat, Panginoon, ay nararapat at pagpupuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa anong mga nararamdaman namin sitwasyon sa aming buhay, maraming salamat dahil pangako mo, Ama, hindi mo kami iiwan na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. At nagpapasalamat kami kahit anumang dumaan sa apoy, sa tubig, nadyan ka, Panginoon, kasama ka namin. You will comfort us, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa seguridad na ito na ipinagkakaloob mo, Ama. Maraming salamat sa sama-samang tinig namin. Alam ko, puno-puno ng kagalakan sa pagbibigay, papuri at pagsamba sa iyo ng pangalan namin, Panginoong Yesus. Tunay na ikaw ang aming Diyos na kailigin. Ikaw ang aming Panginoong tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon ng buhay ng bawat isa sa amin. Muli, Ama, nararapat ang lahat ng ito sa iyong pangalan na ikaw ang maitaas, na ikaw, lagi namin isipin namin, Panginoon namin Diyos, sa buhay na ito, sa anumang sitwasyon. Magpasalamat, mananampalataya, manalangin at maghahanap ng pusilita. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming yung dinadalangin, tinataas at pinagpapasalamat sa iyong pangalan namin, Jesus. Amen. Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat at sa sandali po ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Bago pong lahat, pakinggan po natin, mga kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagtungay sa aklat po ng Isaiah chapter 53 verse 8 hanggang sa mga sumusunod bilang paalala po sa ating lahat. Sabi po dito, mga kapatid,
nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Tayo po ay umuko, tayo po ay mabuko ng isang maikling panalangin bilang paghahanda at pasalamat sa ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, muli kami po ay narito, ang iyong iglesia, Panginoon, ay iyong mga anak. Amin pong hawak, Panginoon, ang tinapay at katas ng ubas na sumisibulo po sa katawan at tubo ng iyong bugtong na anak. Na iyo pong sinugo para sa amin upang kami tubusin sa aming mga kasalanan, ikawan sa amin ang iyong kapatawaran. Ipadama mo sa amin ang iyong dakila at busilak na pag-ibig na tunay na ito lamang Diyos ang makapagkakaloob nito sa amin. Ama, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa pag-asa na ibinigay mo sa amin lahat. Ngayon, Panginoon, taglay po namin ang iyong pag-ibig. Taglay po namin ang kaligtasan. Ama, maraming salamat po. At muli minsan pa kami po'y humihiling na kami po'y iyong pakalinisin, Panginoon, ang aming buong pagkatao, kung anumang karumihan ang aming pong taglay, kami nakagawa ng mga pagkakasalang labag sa iyong kalooban, Panginoon, kami po ay iyong patawarin. At kami iyong linisin at kami lubin mong humarap sa iyo ngayon na malinis at walang anumang bahid-dunis dahil kami iyong pinatawag, Panginoon. Naway magkaroon po kami ng karapatan, Panginoon, na tanggapin po ang mga banal na simbolo ito, Panginoon. Ama, maraming salamat po. At ang lahat po ng papulit pasasalamat ay muli namin tinata sa iyo sa matamis sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, sabi po ng aklat ng Marcos chapter 14, verse 22 hanggang sumusunod. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagtira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo itong aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang sarong at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, itong atong dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw ninyo kong bagong alak sa kanin ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Isan pa po na ba ang natin na pagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Good morning po. Sa mapagpalang umaga po sa bawat sa po sa atin. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon sa nakaraang isang linggo? Mabuti po ang Panginoon. Kasi po basahin sa inyo ang isa pong talata sa Bible dito po sa aklat ng Lucas 10:40-42. Ito po yung tagpo kung saan si Martha, si Jesus, at saka po si Maria ay nagkita-kita doon po sa bahay po ni Martha. So sabi po dito sa 40, sabi niya, Martha. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya tumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bahal wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghandang mag-isa, nag-iisa? Sabihan ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Dito po sa tagpong ito, i-picture out niyo po si Martha. Tapos, i-relate niyo po yun sa buhay natin. Dito sa pang-araw-araw natin buhay. Ano pong napapansin niyo? Actually, tayo po yun minsan. Kadalasan pa nga.
minsan masyado po tayong abalang-abala doon sa mga bagay na mahalaga naman. Hindi naman po sinabi ng Panginoon hindi mahalaga kasi sinabi niya po dito, masyado kang abalang-abala sa mga bagay. Pero may priority pong sinasabi si Lord naman. Gusto niya magkaroon tayo ng prioritization. Kasi pag hindi po natin naunawaan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya. Si Martha masyado pa po siyang abala. Yung paghahanap buhay po hindi po masama, no? Kasi yan po yung ating pong nagbibigay, biyaya po ng Panginoon, nagbibigay po sa atin para po tayo raos sa bawat araw ng ating buhay. Pero sometimes, yun din po yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng panahon sa Diyos. Kasi minsan yung mga bagay na akala natin ay yun yung mahalaga, biyaya ito ng Panginoon. Lagi ko nga po naalala yung sinasabi ni Pastor Rodolfo, nagpa-pray na magkaroon sila ng hanap buhay, ng negosyo, ng trabaho. Subalit yung pala yung magiging dahilan pa para sila ay mawala sa Panginoon dahil naging abala ng masyado. Sana po wag po natin sabihin yung mga ganong senaryo ng buhay natin dahil ang Diyos po ay nagpapala. Amen po ba? Pero yung po pagpapala na yun, ay lagi po natin isipin na kailangan po natin ibalik sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya. At the same time, yung po pagbibigay natin ng panahon, yung oras, ayun po yung isang bagay. Sabi niya po kay Maria, ito yung isang bagay na hindi alisin sa Kanya. Kasi once po tayo masyado ng nalulung or doon po sa pagkakahanap buhay, hindi po natin namamalayan utik-utik na pa tayo inilalayo nito sa ating Panginoon. Marami pong ganun, marami po akong nakita na saksihan na masyado na pong nadala doon po sa mga bagay na makamundo. Kaya nga po pinaalalahanan niya po rito si Martha eh. Sabi niya, masyado kong naabala sa mga maraming bagay. Tapos sinutusan pa niya si Lord na pwede po bang gusto niya pang makasama yung parang po yung ganito eh, parang yung sa tao, ay mag-overtime tayo para tayo mas tayo pang kumita. Imbis na ibukol natin sa Panginoon, yung mga bagay at mga oras na para sa Kanya ay inaagaw pa natin. Sabi po sa Matthew 6:33, ano pong sabi? Seek first His kingdom, and all those things shall be added unto you. Hindi po natin kailangan habulin. Unahin lang natin si Lord yung pong pagpapala ang hahabol sa atin. Amen po ba? Kaya yung pong mga bagay na minsan akala natin napakahalaga, pag po ipan dito lang sa lupa, pangalwalaan po lagi yan. Laging si Lord dapat po yung nasa una. Dahil everything na yung pong ating pinagkakaabalahan ay, mapapansin niyo po yun eh. Pag po ang isang bagay ay naglalayo na sa iyo sa Panginoon, ay isipin niyo na po yun. Humingi na po kayo ng guidance sa Lord. Ito ba ay tama? Kung nasasacrifice na po yung gawain, yung dapat na pagsamba mo ay naapektuhan na, tingnan nyo na po yun. Kasi hindi po, yung pong parang din po yan dun sa pagtukso ni Satan kay Lord Jesus. Sabi niya, sampahin mo lang ako, bibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo. Maging kaharian o kayamanan. So, maging wise po tayo sa bawat ginagawa po natin desisyon dahil may mga po yan, may mga kaakibat na consequences po yan. Dahil po sa buhay spiritual po natin. So, yung po pagbibigyan natin sa Panginoon, it's a great thing. And hindi naman po ni Lord kailangan yun eh. Actually, siya nga po sa kanya nga po yung nagkaling eh. Pero ang gusto ng Panginoon, maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo. We are just a steward. Lagi po natin tandaan, tayo po ay mga taga-pamahala lamang ng kanyang mga, sabi nga, the earth is pag-aari ng Diyos ang mundo. So, wala po tayo dito pag-aari. Ito po ay sa Diyos lahat. Kaya yung pong mga tinatangkilik natin, narapat po ibalik at ibigay po natin. Dahil lahat po ng bagay ay sa Panginoon. So, it's a great thing to give thanks to the Lord, and through giving, may papakita po natin sa Kanya ating pagpapasalamat at pag-appreciate na siya po ang may bigay ng lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito na kayo po, Panginoon, may kalakasan, may buhay, Panginoon. Magamat na yung mga pinagdaraan ng Panginoon, pero alam po namin na ikaw ay Diyos, nagpo-provide, nagbibigay ng solusyon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon unahin ka namin. Dahil you said in your word sa Matthew 6:33 na pag inuuna ka namin, Panginoon, lahat ng bagay na nagkakailangan ay iyong ibibigay. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay mabuting Diyos, hindi ka nagpapabaya sa
mga taong nagtitiwala at lumalapit sa iyo. Tulungan po kami na ang puso namin ay palaging ikaw ang unahin dahil yun po ang nais mo sa bawat anak mo na lumalapit sa iyo. Lahat po na ay mga kakailanganin, Panginoon, ay sasagutin po kayo sa iyo, Panginoon. Tuloy nga, O God, na lahat ng ito, Panginoon, yung aming pong mabibigay sa iyo, alam po namin na ito po ay magagamit lamang para sa kaluluwati ng pangalan at ikalalawak pa ng iyong kaharan dito sa lupa. Tulungan mo kami na maunawa namin ang purpose namin kung bakit kami nagbibigay. Sa ganun, Panginoon, lahat ng ito, ipagkatiwala namin sa iyo, may kagalakan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, pagpalayo po ang bawat trabaho, hanap buhay na mayroon po kami. Dahil tunay nga ito, ay lahat ay nagmumula lamang sa iyo. Pagpalayo po, Panginoon, ang mga taong mahawak na nabi, bigyan po sila ng wisdom, Panginoon. Para po ito magamit para sa iyo. Lahat ay namin ang pangalan dito sa bayan po na sa Pedro. Pagpalayo po bawat isa, at patuloy na lumayad sa bawat araw at oras na rin. Maraming po salamat dito po. Panalangin namin na may pagpupulot na salamat sa mga Panginoon. Pangalan pa ng Jesus. Amen. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe po ang blessing ni Lord sa atin ngayong umaga. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, bless ako kasi kasama kita ngayon. Palakpakan po natin yung ating mga kapatid. Praise the Lord. And today we're gonna talk about where is your treasure? Nasaan ang iyong kayamanan? And let us open our Bible in the book of 1 Kings chapter 5 verse 51. Alam nyo, na-inspire po ako dito eh. Kasi we all know that we are reading the Bible day and night. At nasa 2 King po tayo sa binabasa po natin every night. Tama? Sa umaga po naman, nasa Book of Acts po tayo, Book of Psalms and Kawikaan. So, while I was reading, tapos na natin yung 1 King, na-bless po ako talaga dito sa verse na to. So, tignan po natin, 1 King chapter 7, verse 51. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa wikang English po, when all the work King Solomon had done for the temple of the Lord was finished, he brought in the things his father David had dedicated, the silver and gold and the furnishings, and he placed them in the treasuries of the Lord's temple. Sa Tagalog po nakalagay, ganito nayari ang buong gawa ng Haring Solomon na ginawa sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Solomon ang mga bagay na itinalaga ni David na kanyang ama, ang pilak at ang ginto at ang mga kasangkapan, at ipinasok sa mga silid na kayamanan ng bahay ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, salamat po ng maraming minsan pa sa iyong mga salita na ngayong umagang ito, Lord, ay aming pagbubulay-bulayan, aming pag-aaralan. Lord, excited po kami sa mga message mo ngayong umaga at aming hinihiling, Panginoon, na buksan mo ang puso namin and we're allowing your Holy Spirit to speak unto us. Kung may mga bagay kami na dapat itama sa buhay namin, Lord, pinapayagan po namin kayong itama po kami para po sa ikalalago ng aming relasyon po sa inyo. Kung may mga pangako kami, Panginoon, na dapat naming taglayin, ang kinin, Panginoon, turuan mo po kaming akapin to ng gusto. Kung may mga utos po kayo na dapat naming sundin, Lord, matuto po kaming mag-humble down at sumunod sa kagustuhan mo. Lord, we're allowing your Holy Spirit to move in our lives, to move in this place right now as we listen to your words, O God. More than the information that we can gain, we want and we ask for transformation. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Amen, amen, and amen. Sa panahon po natin ngayon, ang salitang treasure po ay merong iba't ibang mukha. Tama po? Para sa iba, ang treasure po ay yung pera na nasa bangko. Para sa iba, ang treasure po yung mga mamahaling bahay, investment, posisyon sa trabaho, business, o yung tinatawag po natin success sa buhay. Meron iba po naman na ang kanilang tinuturing na treasure ay yung social media followers o kahit pa nga recognition mula sa ibang tao. Hindi naman po masama yun. In fact, sa kabutihan po ng Diyos, pinagpala niya tayo. Amen po ba? Amen? Sino po dito ang wala talagang pera kahit piso? Wala, as in zero talaga. Wala pong piso.
Wala? So in other words, mga kapatid, totoo po na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? Hindi man po malaki or masasabi po natin katamtaman lang o baka yung iba po, secretly malaki. Ito po ang reality. Malaki, katamtaman o maliit. Ano po? Ito po ang tiyak. Pinagpala ka po ng Diyos. Diba? Pero po ito ang tanong saan mo inilalagay ang pinaka-importanteng bahagi ng iyong buhay? In other words, saan mo iniimbak ang kayamanan ng iyong puso? You know, in the Old Testament, we just have read about King Solomon, one of the wealthiest, one of the wisest king ever lived, mga kapatid. Dito sa 1 King, chapter 7, verse 51, na katatapos lang natin basahin. Na matapos po itayo ang magnificent temple of the Lord. Napakaganda po talaga ng templong ito ng ating Panginoon. Hindi po nag-focus ito pong si King Solomon na magpasikat ng sarili. No. Hindi po siya nag-flex. Wala siyang ipe-flex ko lang. Ganda ng building namin. Walang ganon. Di ba? Wala po. Hindi po siya nag-flex na, flex ko lang yung mga ginto ha. Flex ko lang. Ang dami nito. Hindi po. Wala po siyang ganong kaisipan. Hindi siya nag-flex na kung ano ang meron siya. Kaya pag sabi ng Bible, when all the work King Solomon had done for the temple of the Lord was finished, he brought in the things his father David had dedicated, the silver and gold and the furnishings. He placed them in the treasuries of the Lord's temple. Pansinin po natin, hindi lang po si Solomon, mga kapatid, ang bida dito. Napansin niyo po ba? Hindi lang po si Solomon, binanggit po dito si David, yung kanyang tatay. Ang yaman po na dinala niya sa paanan ng Panginoon, sa treasuries ng Panginoon, hindi lang po nanggaling sa kanya, kundi galing pa sa kanyang ama na si Haring David. Mga kapatid, I want you to take note of this. Bago pa man mamatay si Haring David, bago pa man siya mamatay, nag-ipon na po si David, hindi para sa sarili niya, kundi para sa templo ng Diyos. Nakita niyo po yun? Nag-ipon na po siya, not for himself, but nag-ipon po siya para sa temple of the Lord. Makikita ho natin dito yung maliwanag na prinsipyo. Alam mo yung prinsipyo na ang tunay na kayamanan, hindi po nasusukat sa halaga, kundi sa layunin kung saan mo ito ilalagak. Doon po yun. Today, mga kapatid, ang tanong po sa ating lahat ay ganito, saan naka-invest ang heart mo? Kasi si David, yung heart niya naka-invest kay Lord. Kaya even before po siya mamatay, hindi po niya pinaghandaan yung sarili niya. Ang pinaghandaan po niya ay yung soon to come na temple na ipinapatayo para kay Lord. Question ko po this morning, saan naka-invest ang puso mo? Saan mo iniipon ang treasure ng iyong buhay? Dito maliwanag po, nabasa po natin lahat ng treasure na naipon po ni David, and even yung treasure ng kanya na inilagak nila sa Panginoon. Mga kapatid, in the end, gusto po nating malaman saan talaga ang puso natin. Kailangan natin tanungin po kailangan po natin tanong ito sa ating sarili. Where is my treasure? Saan ba naroroon ang iyong kayamanan? Alam niyo po itong message na ito, gusto ko pong tignan po natin yung 3 katotohanan, 3 truths from God's Word that will help us align our hearts, our investment, and our legacy sa plano ng Diyos. Hindi lang po ito tungkol sa pera. Gusto ko pong maliwanag po sa atin. This is not just about money, kundi tungkol po ito kung paano po natin ginagamit yung buhay po natin bilang handog sa Panginoon. And I'm going to give you 3 R's that you should remember. The first R is this: reveal. Our treasures reveal the desire of our hearts. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong yaman, doon din ang iyong puso.
Kung nasaan ang iyong yaman, doon din ang iyong puso. That's very clear mga kapatid. With all honesty, sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be also. Hindi po sinabi ng Panginoon na where your heart is, there your treasure will be. Hindi ganon. Bakit po? Dahil ang puso po ng tao madalas naliligaw. Di ba? Ang iniimbesan po natin, doon po humahabol ang puso natin. Intindihan po natin? Kung saan yung pinagbubuhusan natin ng investment, doon sumusunod ang ating puso. Ang tanong po ay ito, saan mo inilalagay ang iyong oras? Saan mo inilalagay ang iyong resources? Saan mo ibinubuhos ang iyong lakas? Keep in mind mga kapatid, ang mga bagay na inuuna mo sa buhay, yun ang totoo mong treasure. Yun din ang direksyon ng puso mo. Kung inuuna po natin yung career, kung inuuna po natin yung maging successful, doon pumupunta ang puso natin. Kung inuuna po natin yung pleasure, inuuna natin yung comfort, doon pumupunta ang focus natin. Pero kung inuuna natin ang Diyos, katulad ng sinabi ni Brother Richard kanina, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit sinabi yun ng Panginoon? Kasi kung inuuna natin ang Diyos sa time, sa priorities, sa giving, sa obedience, then our hearts are being drawn closer to Him. Amen po ba? Alam niyo si Ananias at si Sapphira, makita po natin sa Acts chapter 5. Sila po ay halimbawa ng maling treasure. Nagkunwari po silang ibinigay ng buo yung kinita o pinagbentahan ng kanilang property. Pero alam po ba ninyo? Ang totoo po, hindi yung buo binigay nila. Nagkunwari po sila, itinago po nila yung bahagi ng treasure o ng kayamanan ng pinagbentahan po nila. Para kanino? Para sa sarili nila. Ang ending, hindi lang sila nawalan ng yaman, kundi nawalan din sila ng buhay. Dahil hindi sa halaga ng pera ang issue mga kapatid. Ang issue po dito ay yung puso sa likod ng ating pagbibigay. Meron po isang kwento na mayroong isang Christian businessman. Tinanong po siya, how do you know where your heart is? Ang sagot po ng businessman, well, simple lang. I just check my calendar, my bank statement, and my energy level. Kung saan ako laging gumagastos, kung saan ako laging gumugugol ng oras, kung saan ako laging excited, doon ang treasure ko. Doon din nadadala ang puso ko. Alam nyo, ayon sa research, ang dopamine reward system ng utak ng tao po ay activated. Depende po sa mga bagay na binibigyan natin ng halaga. In other words, mga kapatid, kung saan ka emotionally attached, doon ka laging babalik. Tama po? So if you are emotionally attached, sa sasakyan, babalik-balikan mo yung sasakyan. Kung you are emotionally attached, sa cellphone, balik-balikan mo yung cellphone. Lagi mo titignan-tignan, kahit mahal, kahit meron ka pa naman, kahit meron ka pa nagagamit, kasi gusto mo laging uso. If you are emotionally attached sa isang tao, kahit alam mong mali, babalik-balikan mo. Why? Because you are emotionally attached. At kung saan ka attached, doon ka laging babalik. At kapag ang tao ay attached doon sa bagay o sa tao, laging bumalik. Hindi lang siya attached, atat pa. Totoo po yun. So if you're emotionally attached sa trabaho, kaya mong ipagpalit ang gawain ng Panginoon, no matter what, kahit anong mangyari. Bakit? Because you are emotionally attached sa work. At hindi mo kayang ipagpaliban ito. Kaya hindi yun nakakapagtaka. Kung love mo ang isang bagay, willing ka mag-invest ng time, ng effort, at ng pera. Tayo po ang tao pag in love.
It doesn't matter kung gaano kalaki ang magastos. Na-in-love na ho ba kayo? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang na-in-love na yan? Kung saan ka in love, doon ka mag-i-invest. So it doesn't matter kung gaano kalaki yung pera na ibubuhos mo dyan. Bakit? In love ko eh. So walang problema. Bakit in love? So kahit gastusan mo yan, kahit malayo yan, kahit mahirap puntahan yan, pupuntahan mo yan. Bakit? In love eh. It's because of love. That's why Jesus wants our treasure to be on things that draw us closer to God, dahil gusto niya puso natin malapit sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Tanong ko po, saan po kayo in love? Tanyo po yung mga taong in love sa pleasure. It doesn't matter kung gaano kalaki ang magagastos nila. Basta maramdaman nila yung pleasure. Yung mga in love sa travel. It doesn't matter kung gaano nakakapagod yan, gaano kalayo yan. What matters most is makapag-travel because I'm in love traveling. I love traveling. Yung mga taong in love sa kanilang kapwa-tao, it doesn't matter kung sino pa siya, kung ano pa siya, ano sinasabi ng iba. Basta emotionally attached, gagastusan niya yan. Again, Jesus wants our treasure to be on things that draw us closer to God dahil gusto niya yung puso natin malapit sa Kanya. Uulitin ko, kanino ka in love? Kanino ka emotionally attached? Kung hindi man kanino, ano? Sa anong mga bagay ka emotionally attached? Tanyo po yung mga mahihilig sa sasakyan. When they are emotionally attached sa sasakyan, it doesn't matter kahit napakamahal ng mga inilalagay dyan ng mga rekotitos. Basta mapaganda nila. Ang pangit na nila, pero yung itsura ng sasakyan nila, ang ganda! Bakit sila pumangit? Naubos na yung ikakapogi nila. Napunta na sa sasakyan. Wow, ang pogi. Pagbaba ng sasakyan, ang pangit. Ba't nagkaganon? Nakalimutan na po kasi nila, gastusan yung sarili nila, ginastusan na itong sasakyan. Yung mga emotionally attached sa bisikleta, kahit gaano kamahal yan, magbibisikleta yan, bibilhin yan. Bakit? Emotionally attached ka dyan eh. Pero ito ang tanong ko, kailan ka emotionally attached kay Lord? Kailan? Eh minsan nga, magbibigay pa tayo. Eh, malaki ito. Ito naman. Diba? Pagka kay Lord, di ba? Takot na takot ka magbigay ng malaki. Hindi mo nare-realize yung buhay at kalakasan mo galing kay Lord. Yung trabaho mo galing kay Lord. Pamilya mo galing kay Lord. Di ba? Yung hininga lang mo na ating inihihinga everyday, nilalanghap everyday, galing kay Lord. Everything that we have, galing kay Lord. Pero sino tinitipid natin? Si Lord. Bakit po? Kasi hindi tayo emotionally attached kay Lord. Kaya sabi ni Lord, alam niyo, ginagana ko ng labi niyo, pero puso niyo malayo sa akin. Nasasaktan si Lord ng gano'n. Now, tanungin natin ang sarili natin this morning. Let's have an evaluation. Saan na pupunta ang oras mo bawat araw? Alam mo, pagka emotionally attached ka sa TV, sa mga Korean novela, no? Sigurado tsatsagain mo yan. Pagpupuyat ka dyan, ang madaling araw, bakit ang ganda? Basta ang ganda ng palabas. Ang tanong, totoo ba yan? Hindi. Ba't pinapanood mo? Maganda eh. Eh, ang Bible ba totoo? Opo. Binabasa mo ba? Hindi. Bakit? Hindi ka kasi emotionally attached dito. Kaya wala kang time dito. So, ang question ko po this morning, tanongin mo sarili mo, saan mo ba ginugugol yung oras mo? O kung hindi TV, baka naman social media. Diba? Panay ang yung panay ang ganyan. Hoy, magsahin ka na. Mamaya na. Tingnan mo pa to. Tapos may nakita ka, buti pa sila. Yun ang problema. Buti pa si classmates, may narating na. Ako hanggang ngayon, scroll pa rin. Pangalawa,
Saan ka willing gumastos nang walang kapalit? Ay, di bali ng gastos ako. Masaya ako eh. I feel good. I feel happy. So it doesn't matter. Gastos ako yan. Ano yung kayo? Saan ka gumagastos na kahit walang kapalit, ginagastosan mo? Sige nga po. Ano ang madalas mong iniisip pagka wala kang ginagawa? Alam niyo kung ang sagot po natin sa mga tanong na ito ay puro panlupa, I think kailangan po natin i-realign ang puso natin. Pero kung ang sagot po natin sa mga tanong na ito ay maka-Diyos, no? Saan mo ginagamit yung pera mo? Saan mo ginugugol yung oras mo? Saan ka nagbibigay, nag-i-invest ng lakas mo? Tapos ang sagot mo ay sa discipleship po, sa mission, sa worship po, sa ministry. Bumibili po ako ng mga books, nagtuturo po ako ng mga bata. Praise God! Bakit? Because our treasure is leading our hearts in the right direction. Yan sabi ni A.W. Tozer, sabi po niya, you can tell what a man loves by what he's willing to sacrifice for. Kaya mga kapatid, kung gusto mong makita ang direksyon ng puso mo, huwag lang tignan yung nararamdaman mo, yung damdamin mo, huwag lang yun ang tignan mo. Tignan mo kung saan ka nag-i-invest. Dahil mga kapatid, kung saan mo inilalagay ang treasure mo, doon dahan-dahan lumalapit ang puso mo. Yan yung reality. Are you still with me, church? Amen. Bigyan nga natin ng malakas na clap offering ng Panginoon. The second R, pangalawang R, remain. Heavenly treasure remains eternally. Yan po yung pangalawa. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves breaks in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven. Ulitin natin to. For where your treasure is, there your heart will be also. Alam niyo, napakalinaw na instruction ni Jesus. Do not, sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth. Ang linaw po niyan. Eh bakit, Lord? Dahil lahat po ng bagay dito sa mundo temporary. Sabihin mo nga sa katabi mo, temporary lang yung kapatid. Temporary lang. Lahat po temporary. Ang pera, temporary. Ang ari-arian, temporary. Ang kasikatan, temporary lang. Yung ganda ng katawan, temporary lang. Ako napansin ko yun eh. Napansin ko yun sa katawan ko. Sabi ko, temporary lang pala yung ganda ng katawan ko. Alam mo yun, ganda ng katawan ko dati. May mga pandesal po ko dito. Ngayon po, isang malaking muna. Nagbabago, mga kapatid, temporary lang po yan. No? Kahit po nga relationships, lahat yan pwedeng mawala. Ang treasures dito sa mundo ay ano po? Nasisira. Siya sabi ng Bible, moths destroy. Ang kayamanan sa mundo naluluma. Ang sabi ng Panginoon, vermin, ruins. At ang kayamanan sa mundo, ninanakaw. Thieves breaks in and steal, sabi ng Bible. Pero kapag inilagak natin ang ating yaman sa kalangitan, sa pamamagitan ng pagbibigay, ng pagmamahal, ng paglilingkod, ng pananampalataya, yun ang tunay na secured for eternity. It remains there forever. Sabi ng Word of God, hindi kinakalawang, hindi ninanakaw, hindi nasisira, hindi nawawala. Kaya alam niyo doon sa Mark chapter 10 verse 21, pag bumalik po kayo doon, sabi ni Jesus doon sa rich young ruler, kasi gusto po niya magkaroon ng kayamanan sa langit. Gusto niya makamtan ng langit. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Go! Sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Ang problema po ng lalaking ito, hindi yung yaman. Hindi yung yaman per se. Hindi yun ang problema. Kundi yung pagkakakapit niya sa kayamanan. Hindi siya makabitiw sa earthly treasure, kaya't hindi po siya makapasok sa heavenly reward. Yun ang reality. Sa isang libro, The Psychology of Money ni Morgan Housel,
Ang sabi po niya, wealth is what you don't see. Wealth is what you don't see. Ang tunay daw po na yaman ay ano po, hindi po yung nasa bank account, kundi yung security sa puso mo. Maraming milyonaryo mga kapatid insecure. Opo, totoo po yun. Maraming mayaman na insecure. Why? Dahil ang yaman po nila ay wala sa Diyos. Ang yaman po nila ay nasa kanilang sariling kakayanan. Pero ang mga taong may faith-based security, kahit walang masyadong material possessions, may kapayapaan, mayroong contentment. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun, di ba? Palapakan natin ang Panginoon kasi siya yun, katabi mo yun. Di ba? Ang investment sa langit ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa direksyon. Di ba? Alam niyo, merong isang American missionary na nag-mission po sa Africa for 30 years. Pagbalik po niya sa Amerika, wala siyang ari-arian, wala siyang pensyon, wala siyang savings. Sino po rito ang katulad ng missionary ito? Walang ari-arian. Mas tayo nyo to, meron kayo, di ba? Walang pensyon. Ayan. Walang savings. Sabi po ng missionary na to, no? Wala akong ari-arian, wala akong pensyon, wala akong savings. Pero alam po ba ninyo, ang daming tao sa lugar na pinuntahan niya, libo-libo ang naakay kay Kristo dahil sa kanyang sakripisyo. Alam niyo, sabi niya ito, I may not have much to show this world, but heaven is where my real treasure lives. So, paano tayo mag-iipon ng kayamanan sa langit, Pastor? Simple lang. Magbigay po kayo sa nangangailangan. Kapag makapagbibigay po tayo sa ating kapwa, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Hindi lang po yan. Binanggit din ng Panginoon, no? Yung maglingkod kahit wala kang nakikita, kahit hindi mo na nakikita o walang nakakakita sa iyo, I mean, God sees in secret and rewards openly. Even yung pagpapatawad. Ano po? Kapag tayo po ay nagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, forgiveness is also a spiritual deposit. Kaya nga sabi ng Bible, ano po? Siksik, liglig, at dumaabaw. Yun ang pagpapatawad na dapat meron po tayo. Mag-invest sa spiritual growth natin. Every time you seek God, you're building what we call eternity. Yan po yung mga paraan kung paano po tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Yung ating pagbibigay. Naglalaan po tayo ng ating tithes, ng ating offerings, sacrificial offering, special offering, whatever offering. Mga kapatid, lahat po yan ay paraan ng pag-iipon natin ng kayamanan sa langit. Sabi ni Jim Elliot, missionary, martyr po siya. Nabanggit ko na to one time. Uulitin ko ang ganda nitong sinabi po niya. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Tandaan natin, ang yaman po ng mundo may hangganan. Pero ang yaman sa langit, walang expiration. Walang expiration, mga kapatid. Take note of this. Habang buhay pa tayo, pwede pa tayong maglibat ng investment sa langit. Hindi mo madadala ang kayamanan mo sa hukay, pero pwede mong i-forward sa langit habang ikaw ay nabubuhay. Paano yan, Pastor? Noong panahon po ng Hapon, ang usong pera noon ay ano po? Mickey Mouse, di po ba? Ito matindi. Dumating po yung time na lumaya tayo sa Japanese regime. Yung po bang pera na yun magagamit pa? Hindi na. So ito nakakatuwa. Yung ibang mga Pilipino, ang ginawa po nila nung time ng sakop tayo ng Hapon, yung kanilang Mickey Mouse money, ibinili po nila ng lupa. Binili nila ng lupa. Nung time na yon, marami at malalaki ang sukat ng lupa na nabili po nila. Eto na po ngayon. Dumating yung time na tayo po ay lumaya doon sa Spanish o sa Japanese regime.
Nang lumaya tayo, yung mga nag-ipon ng pera, hindi convert sa lupa, nawala ng kwenta yung kanilang pera. Bakit po? Hindi na po maibibili. Bakit? Dahil ang umiiral na ng time ngayon, ay hindi na gobyerno ng Hapon, hindi na pera ng Hapon. Mapalad, no, ay kinonvert nila yung pera nila nung time ng Hapon, kinonvert nila at binili nila ng lupa. Bakit? Dahil nang sila po, nang ang ating mga lolo't lola ay lumaya doon sa pamamahala ng mga Hapon, yung lupa nila, pakikinabangan pa rin nila. Because kinonvert nila yung Mickey Mouse money nila sa tinatawag po nating lupa. The point is so simple. Ano mang kayamanan po na meron tayo ngayon, kapag kinonvert natin yan into giving, helping the poor, giving the treasures to the Lord, kino-convert natin yan, hindi magagamit sa langit, pero meron investment sa langit ang nagko-convert ng kayamanan sa lupa. Kaya ngayon pa lang, i-convert mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, i-convert mo na yan. Convert na. Diba? Huwag mag-ipon ang mag-ipon dito, sa mundong ito. Dahil isang araw maluluma, iiwanan mo yan. Pagdating ng oras, hindi mo yan magagamit sa langit. Pero kung i-convert mo yan ngayon pa lang, pagdating ng araw, maniwala ka sa akin, may kayamanan nakalaan para sa iyo doon sa heaven. Lastly, are you still in the church? Panghuling letter R is return. Dedicate and return what you have for God's glory. Ang sabi po ni David doon sa 1 Chronicles chapter 29 verse 3, sabi po dyan, besides, in my devotion to the temple of God, of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Ang puso po ni Haring David ay hindi lang po generous. Ang puso po ni Haring David ay devoted. Sa kanyang pagmamahal sa Diyos, ang sabi niya, I now give my personal treasures. Hindi po niya sinabi yung sobra lang, hindi po niya sinabi yung pampalipas guilty. Ang ibibigay ko para hindi naman ako magkaroon ng guilty feelings. Ang ibinigay po niya ay personal, meaning mahalaga, meaning ito po talaga ay dedicated para kay Lord. Hindi po siya nag-intay na matapos yung templo bago po siya magbigay. Nagbigay po siya in advance, out of vision and love. And I want to encourage all of us, wala pa man po yung lote natin, wala pa man yung chapel natin, pero sinasabi na po namin ng project team, mag-ipon na po tayo ngayon para ilalagay po natin doon sa future lot and building na ibibigay ni Lord sa Church of Christ San Pedro Family. Amen po ba? Huwag po natin panghinayangan yun mga kapatid. Katulad ni David, nagbigas siya in advance, out of vision and love. Ang kanyang anak na si Solomon, hindi po pinaliwala yung dedikasyon ng tatay niya. Sa halip, ipinagpatuloy niya po ito, inilagak niya ang mga kayamanan sa treasuries of the Lord. Alam niyo, sa New Testament, meron din pong parang katulad si David. At ito po si Mary of Bethany. Sa John chapter 12 verse 3. Makikita ho natin kung saan ibinuhos po ni Mary ang pinakamahal na pabango sa paanan ng Panginoon. Ang sabi ng nakapaligid, sayang. Partikular si Judas. Sabi ni Judas, sayang. Alam niyo, pagka kayo nagbibigay sa Lord, tapos may nangihinala, Judas yun. Ba't bibigay ko dyan? Sayang. Judas yun. Totoo po, si Judas po yun. Yung nanghinayang, nagbuo si Mary ng pabango, bambok talaga, malimuya. Tapos sabi ni Judas, sayang. Binigay na lang sana yan sa mahihirap. Sana nakatulong na malaki. Ang laking pagsasayang. Imagine mo yung utak ni Judas, di ba? Paano niya naisip? Tingnan niyo to ha. Paano niya naisip na sayang yun? Binigay niya sa paanan, binigay ni Mary sa paanan ng Panginoon. Judas talaga yun. Kaya pag meron po kayong kasama sa bahay, asawa nyo, o kaya mga anak nyo, tapos kontra ng kontra, nagbibigay kayo, utak Judas yung gano'n. Sabihin nyo po sa kanya, lumayas ka Judas. Hindi ka nagiging pagpapala sa akin. At kayo naman po, kung kayo po ay merong utak ni Judas na walang ginawa kundi kumontra doon sa nagbibigay, magbago na kayo.
Hindi po gusto ni Lord yun. Imagine po ninyo sa paanan ng Panginoon ibinuhos, di ba naisip ni Judas yung, teka muna, si Lord to. Si Lord to Hindi pwede dito yung basta-basta lang. Dapat yung the best. Bakit? Si Lord to. Naintindihan po ba natin yun? King of Kings and Lord of Lords to. Hindi basta King, kundi King of Kings. Hindi basta Lord, kundi Lord of Lords. So dapat yung pinakamataas, yung pinaka-the best ang ibigay dito. Pero si Judas, ano po? Nanghinayang. Sayang, sabi niya. Minsan tayo may pagkaganon din, di ba? Minsan, kailangan po natin ng gitara sa church. Okay, dili. Magkano pong gitara na to? Ano po ito? 30,000. 30? Ano naman? Itong isa, 5,000. Ito na lang po, kay Lord lang naman po. Imagine mo yun, kay Lord lang naman, 5,000. Tapos ito 30,000. Ay, ito gusto ko to, para sa akin to. Personal na gamit. Wow, mga kapatid, hindi ganoon. Di ba dapat, yung 30,000 yun ang kay Lord? Bakit? Kay Lord yun Yung sa'yo, yun yung pinakamababa. Bakit? Ikaw lang yan Hindi naman ikaw Lord of Lords. Hindi ka naman King of Kings. Pero karaming beses na pagka para kay Lord, pwede na yan. Sa church lang naman yan. Meron tayong lumang cabinet dito. Dali sa church yan. Bakit po luma? Sa church lang naman Ha? Naisip ba natin yun, mga kapatid? Kay Lord lang naman yan, pwede na yung luma. What? Hindi ganun. Dapat laging the best. Makikita niyo po dito, sa mata po ng Panginoong Jesucristo, hindi po yun sayang. Sa mata ng Panginoong Jesucristo, it was a beautiful act of worship. Ang pinakamahal ni Mary, ibinigay niya sa Panginoon. Not out of obligation, but out of devotion. And that's why, gusto ng Panginoon ilagay sa puso't isipan natin, ang priority natin, at dapat inuuna natin, again, binanggit ni Brother Richard to kanina, ang Diyos. Kasi kapag inuuna mo ang Diyos, nagkakaroon ka ng emotional strength, mga kapatid. That's why, sabi ni Dr. Andrew Newberg, author po siya ng How God Changes Your Brain, sabi niya, spiritual practices such as prayer and generosity create positive neural pathways that leads to deeper joy and inner peace. Kaya pala yung mga tao na mayroon pong pananalangin, regular na devotion kay Lord, miski na anong tumamang pagsubok dyan, wala po silang alalahanin, wala silang takot, wala silang panghihina, nakikita mo masaya pa rin. Amen po ba? Kaya pa rin niyang kumanta na, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit? Kahit walang pera, masayang tunay. Kahit may pagsubok, masayang tunay. Bakit? Kasi yung isip po niya wired lamang sa Panginoon. Ito ay naandoon lamang sa mga practices na para kay Lord, such as prayer, generosity, such as positive thinking, mga kapatid. Alam niyo, meron isang matandang lalaki, no? Meron siyang maliit na alkansya. Tuwing may sobra po sa kanyang kinikita ang pagtitinda ng gulay. Sino po nagtitinda dito? Kami po nagtitinda na rin ngayon. Opo. At ang kabiling-bilinan ko po ay huwag kakalimutan talaga yung para kay Lord. No? So, ito po gulay ang tinda. So, tuwing may sobra po sa kanyang kinikita, ito ginagawa niya. Nilalagay po niya, meron siyang alkansya. No? At yung alkansya po na yun, hindi para sa luho niya. Hindi pa travel. Hindi pang hotel. Hindi po. Alam niyo po kung ano nakalagay doon sa kanyang offering box na yon? For missions. Nakalagay po doon, missions offering ng kanilang simbahan. Kaya lang isang araw, no, dahil may edad na, namatay. Namatay po siya. Nang mamatay siya, na-discover po ng kanyang pamilya, aba, ito palang kanilang matanda sa bahay, libo-libo na pala ang naipon para sa gawain ng Panginoon. Ang
dami po niyang naipon as offering and donation para sa mission offering. Mga kapatid, quietly, faithfully, with his devotion, ang daming na-inspire. Why? Because he gave what he had for God's glory. Mga parents, katulad ni David, huwag po ninyong hayaang mawala yung legacy of giving and worship. What? Iparamdam po ninyo sa inyong mga anak na ang pinakamagandang investment ay sa Diyos. Turuan natin sila. Bakit mapagbigay si Solomon? Tinuruan siya ng tatay niya. Not by words, but by life. Mga young people na narito, wala pang palakpak kay Lord, yung mga young people natin. Mga young people, listen to me. You don't have to wait to be rich, to be generous. Start with what you have. Offer your time. Offer your talent. And even your little treasures right now to our God. Napansin ko lang, pagka ikaw po ay kabataan, anong meron ka? Time. Anong wala ka? Wala kang money. Pero meron kang time. At meron kang energy. Tama? Tama po. Pagka ikaw ay nagtatrabaho na, ano ang meron ka? Money. Pero wala ka ng time. Pero meron ka pang energy. Tama? Pag senior citizen ka na, ito na. Ito na yun. No? Meron ka ng time. Tama? Tama po? Meron kang money. Galing sa SSS. Tama? Ito ang wala. Energy. So, anong point ko? Serve the Lord in your generation. Habang kabataan ka, maglingkod ka kung anong meron ka na binibigay ng Panginoon sa iyo. Habang ikaw ay young professional, young adult, maglingkod ka kung anong meron ka. At kung ikaw ay may edad na, sa abot ng lakas na meron ka, maglingkod ka. Kasi ang buhay mo na ito ay hindi para sa mundong ito. Ang buhay na ito ay para kay Lord. Church members, dedicate not just your resources, but your skills, your experiences, your testimonies for God's glory. Ibigay natin yan sa Panginoon. Alam niyo, merong isang marshal, si Peter, Peter Marshall, former chaplain, of US Senate. Sabi niya, the measure of a life is not its duration, but its donation. Ang sukatan daw po ng buhay, wala sa haba. Nasaan daw po? Sa ating mga ibinagkakaloob. Ang haba-haba nga ng buhay mo, wala man lang na-contribute. Di ba? Ano bakit naman? Di ba rin maikli ang buhay, halimbawa? Pero at least, ang dami mong na-contribute. Bakit? Because ang sukatan ng buhay, wala doon sa duration. Tama naman siya. Andoon sa dami ng ating tinulungan, doon sa dami ng ating inabot. This morning, I want to ask you, where is your treasure? Ang templo po ni Solomon, o pinagawa ni Solomon, hindi lang po ito monumento, ito po ay isang declaration ng priorities. Hindi lang po ito proyekto, ito po ay isang pamana ng pananampalataya. Mga kapatid, kung gusto mong mapalapit ang puso mo sa Diyos, ilagak mo ang yaman mo sa Kanya. Hindi lang po pera ang usapan dito, kundi yung buong buhay mo, mga kapatid. Tatlong bagay na dapat nating tandaan. 3 R's that I want you to remember. 1, reveal. Our treasures reveal the desires of our hearts. 2, remain. Heavenly treasures remains eternally. And lastly, return. Dedicate and return what you have for God's glory. Question, where is your treasure? Hindi ito tanong about your bank account, ha? Hindi ito tanong about your investments o anong app yung lagi mong chine-check. Ano ba? Ang tanong po na ito ay tungkol sa iyong puso. Dahil ang sabi ni Jesus ay maliwanag. Ganito ang sabi niya, for where your treasure is,
there your heart will be also. Mga kapatid, ilagak natin ang ating yaman sa Panginoon. Hindi lang pera. Ulitin po, it's not about money. Kasama po dito yung oras mo, yung energy mo, yung passion mo, yung kayamanan mo, lahat ng kakayanan mo, ialay mo sa Diyos. Ang totoong kayamanan, hindi yung nasusukat sa kung anong meron ka, kundi kung kanino mo ito ibinibigay. Katulad po ni Solomon, na isinunod ang pangarap sa kanyang ama para sa templo ng Diyos. Katulad po ni David, na hindi lang po nag-ipon para sa sarili niya, kundi nagbigay para sa templo kahit wala pa po yung templo. At katulad ni Mary, na ibinuhos ang napakahalaga at napakamahal na pabango sa paanan ni Jesus sapagkat ito ay kanyang pagsamba para sa Panginoon. This week mga kapatid, don't just count your treasures. Commit your treasure to the Lord. Make a list. Ano ang mga bagay na valuable sa akin? Make a list. Then pray. Mag-pray ka. Okay? Ipag-pray mo ganito. Sabi mo sa Kanya, Lord, I want to treasure you more than anything. Teach me to invest in things that last forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Aming Diyos, salamat sa paalala mo sa amin. Maraming pagkakataon po talaga na mali ang direksyon ng puso namin. Kasi Panginoon, mali ang itinuturing namin yaman. Most of the time, iniisip namin ang kayamanan, kung ano po yung meron po kami sa mundo ito, pera, properties, investment, career. Panginoon, nalimutan po namin ang tunay na yaman po namin sa buhay na ito ay hindi ang material na bagay na ito, kundi kayo, Panginoon. At kung kayo ang itinuturing namin yaman, sasayo ang puso namin, Panginoon. Kasi kung nasaan ang puso namin, doon pumupunta ang direksyon ng aming puso. Panginoon, tulungan mo po kami. Higit sa ano pa mang bagay sa mundong ito, ikaw, Panginoon, ang pinakamahalin at hangarin po namin. Lord, help us to always pray na ikaw ang hangarin namin, Panginoon. Ikaw ang i-treasure namin sa buhay namin ito more than anything, Panginoon. At turuan mo po kami, Panginoon, i-invest ang buhay namin, ang lakas namin, ang financial namin, Panginoon, sa mga bagay na walang hanggan. Help us and teach us to invest in the things that last forever. Thank you so much, Lord, for your reminders. May we always ask ourselves, nasaan ang aming kayamanan? And may we always faithfully answer, ang yaman namin ay nasa inyo, sapagkat kayo ang yaman ng puso namin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Lahat tayo magsabi na, Amen. Amen. Glory to God, mga kapatid. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon this morning. You can be seated. Lahat ay sa'yo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo, lahat ng bagay ay sa'yo nakatamo. Kaya't marapat na
buhay sa kalakasan, O Lord, na minsan po, Panginoon, ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Kahit sa oras na ito, Panginoon, kami ay narito, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, kami ay sama-sama, Panginoon, nag-aalay ng pagsamba, O Lord. Nanawa, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginawa, Panginoon, mga awitin at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Nanawa, O Lord, na ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang karapat-dapat sa pagsamba, Panginoon. Pagkat ikaw ay mabuti, laging kang tapat sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, O Lord, hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. Katunayan na ito, Panginoon, kami narito, O Lord, taglay ang lakas, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Sa araw-araw, Panginoon, na patuloy niyo pagsamin sa amin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay iyong pinagtagumpay, O Lord. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord, na siyang muling nagbigay ng paalala sa amin, Panginoon, na minsan ang aming puso, Panginoon, ay nailalagay namin, Panginoon, sa mga bagay dito sa mundo, sa hanap buhay, negosyo, o kung sino pa man, Panginoon. Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi ng patawaran sa inyo, Panginoon. Natulungan niyo po, Panginoon, na ang aming puso, Panginoon, ay ilagak namin sa iyo, Panginoon. Ang aming oras, buhay, at lakas, O Lord, ay gamitin namin, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, kami, Panginoon, ay makapaglingkod, O Lord, na buong puso, Panginoon, lahat ng aming ministeryo, Panginoon. Nagawin namin ito, Panginoon, na may pag-ibig, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, ang aming puso, Panginoon, ay lumakad namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, na hindi na, Panginoon, yung mga salita, O Lord, na aming narinig, O Lord. Bagkos, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng tulong, O Lord, upang ito, Panginoon, ay aming maisakatuparan sa aming buhay, Panginoon. Upang siyang aming maging gabay sa araw-araw namin, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O Lord, na may mga pinagdaraan, problema, suliranin, Panginoon, aming hinihiling, O Lord, na sila, Panginoon, ay bigyan niyo ng lakas, Panginoon, upang sa ganun, O Lord. Tumawa ka ng mga pagtagumpay, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, O Lord, at sa iyong kapayapaan, Panginoon, ay nagkakaroon sa bawat isa, Panginoon, na umaasa sa inyo, Panginoon. At sa aming pansamantalang paghiwahalay, Panginoon, kami, O Lord, ay humihingi sa iyo ng patnubay at pag-iingat. Kung paano kami, Panginoon, iningatan patungo sa bahay sa bahay ito, ay siya rin pag-iingat ang aming hinihiling sa iyo, Panginoon. Upang sa aming pag-uwi, Panginoon, kami po, Panginoon, ang bawat isa ay maging ligtas at matigasay sa aming mga tahanan, Panginoon, o sa lugar pa namin pupuntahan, Lord. At sa panibagong linggo, Panginoon, na aming kakaharapin, O Lord, kami po, Panginoon, ay patuloy na humingi sa iyo ng tubay at paggabay, O Lord. Upang sa ganun, O Lord, patuloy kaming lumakad ng naaayon sa iyong kalooban, O Lord. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang buwan ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen.